Kain muna tayo mga kabatak. Medyo gabi na. Handa ko lang yung aking mga pagkain. Ito lang. Tara, kain tayo. Nga pala, ito lang yung ating pagkain ngayon. At tayo naman ay ang pagkain lang po natin ay itlog at saka meron tayong fried chicken dito at saka itong pipino. Hindi naman tayo nakain ng kanin. Puro ganito lang, umaga, tanghali, gabi. Ito lang yung ating pagkain. Tara, kain tayo. At ako lang naman mag-isa dito. Wala na yung aking mga kabatak. Nga pala, habang tayo nakain meron lang akong may kwento sa inyo. Nung tayo wala pa sa ganitong trabaho, ang trabaho po natin talaga isa po tayo networker. Marami tayong kumpanyang pinagdaanan. Galing po tayo sa ang una nating company ay DXN, Forever Living. Sumunod po ay DXN. Hanggang sa nakaraan din. Madami-daming kumpanya. Magitin ko lang 99 International. Kapagtrabaho rin po tayo dyan. Yung mga products kape. Dami ng product during the time. Alam niyo sa networking kasi, pag wala kang puhunan, hindi totoo yung masipag ka at gaano ka kasipag kung wala ka talagang sapat na puhunan. Wala din. Sinasabi namin na dapat may panglipad ka talaga. Mayroon ka talagang madudukot. Yung iba nagsasucess diyan kasi meron sila talagang meron silang ika nga kaunting puhunan. Sa networking, kailangan mahusay ka. Mahusay ka makipag-usap. Lahat na lang. Kasi dati mano-mano pa. Talagang kami nagbahay-bahay. Bebentahan namin ng kape. Kaya hindi totoo yung hindi ka magbebenta. Lalo na ngayon, yung mga online, grabe yan. Ako ay nabiktima na rin dyan sa online na yan. Kaya, kung sasali kayo sa ganun, tsakin yung mahaba PC nyo. Kasi dyan ako nabiktima. Dati mayroon tayong magandang trabaho. At mabuti naman ay naawa ang Diyos at nagkaroon ulit tayo ng trabaho. Sabi natin maganda naman. Shoutout nga pala kay Joseph Lopez. Bro, magandang gabi sa'yo. At
Okay naman yung unit mo, kaya lang yung unit mo, binago na. Ganda na yung unit mo. Balik tayo sa ating pinag-uusapan. Alam nyo, sa networking kasi, matagal din tayong tinuruan. Nag-train tayo sa Forever Living. Kasi yan ang unang networking dito sa Pilipinas na pumasok. Amway at saka yung Forever Living. Yan yung mga una talaga. Halos tagal. Naabot kami ng maga. Training lang. Gusto nga nagagamit ko naman. Pero, yun nga, minsan madadamay talaga trabaho mo. Damay ang trabaho mo kasi minsan ma-absent ka sa training. Yung ibang mga upline, pa-hype lang talaga. Tapos mayroon pa silang style. Alam nila walang pamasahin, tao. Kaya lang, nakwento ko lang sa inyo. Kaya ayaw ko nang balikan yung mga ganong klaseng trabaho. Kasi wala. Kasi sayang mo sa gusto. Darating at darating ang panahon. Lalo na pag hindi ka kikita. Papagod ka. Sayang yung pinuhunan mo, sayang yung pagod mo. Titigil ka. Yun ang totoo dyan. Kasi, habang ikaw tumatagal at tumatagal, okay lang sa binata. Hindi ka susuportahan ng asawa mo. Sa binata, okay lang eh. Walang pamilya. Pero kung ikaw, pamilyado ka, noon kasi, medyo ang networking, bago pa lang sa mga Pilipino. Bago pa lang pinakilala nila. Sila ang dati-dating naalala ko si Congressman Goles. Sila talaga yung founder. Hanggang sa dumami, dumami ng dumami. Kasi klase na. Ngayon, ganun pa rin naman. Yun na sa mga platform, na online, etc. kung ano-ano pa. Lumalabas pa rin ang pag-networking. Dati umuwi ako alas 2 sa madaling araw. Gagalit yung asawa ko. Hanggang sa nagka-problema kami. Nabanggit ko lang. Kasi nga, minsan naisip ko, daming panahon na sayang. Ngayon, medyo okay naman na ako. May trabaho. Ang sekreto ko lang naman sa trabaho ko, hindi ako nagiging abuso. Maging sa mga tao ko, hindi ako abusado. May pagka mahigpit akong humawak ng trabaho. Mahigpit akong magpatakbo ng trabaho. Kasi unang-una,
ang kumpanya, ang mga boss, ang kontraktor, pag hindi mo inayos ang trabaho, ang mangyayari dyan, babagsak ang kumpanya, lahat ng tao lay off yan, walang trabaho, kawawa din. Kaya pag nakakarinig ako ng hindi maganda about company, nagsasabihan ko kaagad. Sa lahat ng ayaw ko yung sasabihin na hindi naman akin yan. Diba? Yun ang ayaw ko. Kasi, pagka ang isang tao sinasabi niya na hindi naman akin yan, okay lang yan. Mayaman naman yung may-ari. Pagka ganun ang naririnig ko sa isang trabahador, matik yan. Pagpapaalam ka nang wala sa oras. Yun lang yun. Bakit? Kung nagtatrabaho ka dahil lang sa sahod, hindi mo rin iniisip yung kapakanan ng company, wala. Isa lang masasabi ko sa'yo. Kahit saan ka pumunta, pagka ganun ang attitude mo sa trabaho, hindi ka sinso. Bakit? Dahil dyan sa attitude mo. Mahirap yan. Pagka ganun ang attitude mo. Kasi, yung mga attitude na ganyan, hindi talaga asenso yan. Asenso ba yung ganung klaseng tao? Hindi. Tsaka mahilig din ako magturo sa tao. Kaya mga tao ko ngayon, ang iba dyan, totally walang alam. As in, mayroon akong may skill na disiplinado na pagka kinausap mo, yung respeto nila, hindi nawawala. Yun ang pinakamahalaga. Kasi nga, mula pa nang magsimula ang company, kasama mo na, marami na silang natututunan sa'yo. Kaya yung respeto nila sa'yo, ganun na lang. Nakakatuwa. Meron akong mga tao na dati-dati labor lang. Ngayon, driver na. Meron akong labor na tinuruan, maging welder. Ngayon, welder na. Pero kahit kailan, hindi ako naging abuso sa kanila na maririnig nila sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ka natuto. Hindi. Alam mo kung bakit? Bilang tagapanguna ng trabaho, dapat matuto kang magmalasakit sa tao. Yun yung sekreto dyan. Kasi kung hindi ka marunong magmalasakit sa tao, wala. Na kahit anong gawin mo, hindi ka magsa-success. Hanap ka din ng boss na mabait. Kasi kami ganun eh. Yung boss namin, mababait. Sila yung tipong tao na nakikinig sa'yo. Paano mo patakbuhin ang trabaho, paano mo gagawin ang trabaho. Yun eh. Kaya,
sila man ay nakikinig din, nakikinig sa suggestion, ano ang pupwede, yun yung kanilang mga pwedeng gawin. Pag nag-suggest ka, nakikinig sila. Yun yung mga amo na hindi nila tinitingnan yung kikita lang sila. Ang tinitingnan nila, paano mapatapos ang trabaho. Kasi yung boss kong lalaki, malupit. Doon ko narinig sa kanya na di bali walang matira basta maibigay natin yung dapat sa trabaho. Di bali walang matira basta hindi tayo nandadaya. Di bali walang ganito, may sahod lang kayo, masasahuran lang kayo. Excuse me. Okay na yun. Meron siyang mga sinasabi sa akin na laging tatak sa isip ko. Sabi sa akin, una nga, eskwelahan yung mga trabaho namin, lahat. School building ang tinatrabaho o ginagawa namin. Lagi, nung una pa lang sinasabi niya, paano kaya June kung ang building ginaya natin at bumagsak, nagkaroon ng problema. Paano kaya kung dumating ang panahon, nagkaroon ka ng apo, nagkaroon ka ng anak, nagkaroon ng anak yung anak mo, at nakapag-aral dyan sa eskwelahan na ginawa mo, at bumagsak yan. Hindi naman natin alam yun. Kasi tayo palipas na, pawala na. Diba? Ano na lang? Ano na lang sasabihin? Di ba lolo mo ang gumawa nito? Di ba tatay mo ang gumawa nito? Di ba tatay mo ang humawak nito? Paano kayo pagmamalaki ng anak mo, ng apo mo? Yun yung laging tatak na sa isip ko. Kasi unang-una, ang mga boss ko hindi pumupunta. Bihirang pumunta ng site. Mabibilang mo lang sa daliri. Hindi katulad ng ibang boss. Araw-araw nandun. Sila, de, pupunta sila, minsan sa isang buwan. Kung ang project ko, umabot lang ng mga 5 buwan, mabibilang lang, tatlo, 2 beses. Yun lang, tatlo, 2 beses. Yung pang-apat yan, final inspection na. Kaya ako bilang tagapanguna ng trabaho, lagi kong iniingatan na huwag akong masira maging sa mga tao. Yun ang iniingatan ko. Kasi nga, marami akong iniingatan. Una, ang tao dapat mong mahalin. Kasi kung may trabaho ka nga, nandyan nga yung building, wala ka naman tao, paano na? Useless, di ba? Meaning, kailangan lang pag nagtatrabaho tayo, lalo na kahit na ikaw ang tagapanguna, matuto ka. Tingnan mo rin ang damdamin ng kapwa. Tao din yan. Pag nagutos ka, kasi ako ganito lang kasimple. Napakasimple lang ginagawa ko. Kung 100 ang tao ko, 100 din ang ugali ko. Kasi kung isa lang ugali mo, wala. Hindi magtatagal ang tao sa'yo. Bakit? Kasi kung isa lang ugali mo, halimbawa, ang ugali mo, mayat maya, utos ka, pasigaw pa, eh baka mapalo ka ng pala. Diba? At ugali ko, magtanong ka para maintindihan mo kung anong takbo ng trabaho mo at huwag kang mahiya. Kasi unang-una, pagka na mahiyain ka sa trabaho, wala. Hindi ka marunong magtanong, wala. So, kailangan, sa buong maghapon,
Huwag mong sabihin na ikaw ay boss. Huwag mong sabihin na ikaw ay ganito, ganyan. Hindi. Kahit na ano ka pa, kasi ugali ko. Pag simula pa lang ng trabaho, pagpasok pa lang ng alas 7, pagbatingting, pagkatapos ng meeting, andun na, nakaikot na ako niyan. Tinitingnan ko na ano yung ginagawa nila. Lahat. So, lagi kong sinasabi, pinapakita ko, yung trabaho ko yan dati. Kaya wag mo akong pagmalakihan. Pag nandun ako, at hindi nila alam, may napagtatanungan sila. Kasi yung mga team leader ko naman, yung mga lalo na ang assistant ko, busy din at may kanya-kanya silang ginagawa. So, ganun lang ginagawa. So, dapat kung may trabaho, matuto tayo magmalasakit sa ating mga trabaho sa araw-araw ng ating ginagawa, sa araw-araw ng ating pamumuhay. Una, matuto tayong manalangin, tumawag sa Diyos kasi siya lang ang lahat na kailangan natin pagkatiwalaan. Walang iniwan sa isang driver, ikaw nga may hawak ng manubela. Ikaw nagko-control ng manubela. Pero sa totoo lang, ang mag-control ng buhay mo, ang nasa taas, ang Diyos lang. Kaya, ugaliin din natin lagi tayong manalangin sa araw-araw ng ating buhay. Dahil yun ang pinakamahalaga sa buhay natin sa araw-araw. At sana, pagkaroon kayo ng idea, tandaan lang natin, mga kabatak, huwag mainit ang ulo sa oras ng trabaho. Pasensyoso tayo dapat. Pagka mayroong taong mainit ang ulo, may trabahador na mainit ang ulo, daan mo sa biro. Kasi wala akong mga tao. Meron akong mga taong mainitin ang ulo, pero pagka ako nang kumakausap, tawanan na lang yan. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, kung isang daan ng tao ko, isang daan ng ugali ko. Lahat ng tao ko, alam ko ang ugali. Mayroong mga tao talaga na hindi mo pwedeng utusan na pabulyaw. Sisigawan mo na tapos ka